sa ating lalawigan ay tunay na nagbibigay inspirasyon sa atin upang maging mas aktibo tayong makibahagi sa paghubog ng ating kinabukasan. Kaya't, Ilocos Norte Governor at ang susunod na Vice Governor ng ating probinsya, Honorable Matthew Marcos Manotoc. Diyos Tiyagnina, Naimbagamaliim, magandang hapon at maraming salamat sa inyong lahat. Unang-una, gusto ko lang po batiin siyempre ang ating kasama sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas at ang aking tito at ang ating presidente, kahit wala pa po siya rito, your President Bongbong Marcos Jr. Siguro hindi ko na po iisahin lahat ng ating mga senador. Nandito naman po ang kanilang pangalan, but I would like to also greet, of course, our Congressman Sandro Marcos and Angelo Marcos Barba. I have mixed emotions, but our Vice Governor and soon to be your Governor Cecilia Araneta Marcos. Sa lahat ng ating mga kaibigan na congressmen, all of our partners and friends from Isabela, from Benguet, from Kalinga, from Manila, from all over the Philippines. Welcome to Ilocos Norte. Sa aking mga fellow government officials at the city, municipal, and barangay levels, Naimbagamaliim, Diyos Tiyagnina. Of course, gusto ko lang po batiin lahat ng aking kakailian na nandito ngayon on this momentous day and occasion. Of course, once again, nagpapasalamat po kami kay Presidente kasi pinili niya ang Ilocos Norte, the center of Region 1 and the true home of the Solid North, to launch ito pong alyansa para sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. As I always say, in the North, in Ilocandia, we may not be many, but we certainly are solid. And many of these candidates po, masasabi ko, ay talagang tumulong na po sa ating probinsya ng Ilocos Norte. Of course, higit sa lahat, ang ating dating gobernadora at ngayon, Senadora Amy Marcos. Kaya I hope na magkakaisa po tayo para sa alyansa na to. We need more partners and friends in the national government. We need to maximize the remaining 3 years of PPBM's term. Marami na po tayong ginawa, pero mas marami pa tayong gagawin. Kaya sa lahat ng aking kakailian, I challenge you for the next 3 years, may we maximize the progress and development. And of course, I will remain by your side, even as your Vice Governor. Sa inyong lahat, once again, welcome to Ilocos Norte. I hope everyone, especially our visitors, get to enjoy everything that Ilocos Norte has to offer. Not only our sand dunes and windmills and South Beach and Pagudpud and Burgos, but also our empanada, pinakbet pizza, bagnet, pinakbet, puki-puki, ang dami pa. Please come back and enjoy Ilocos Norte. We hope to see you even after you win the election. Once again, maraming salamat. Magandang hapon. Agbiag Ilocos Norte, agbiag Pilipinas. Diyos Tiyagnina.
Muli mga kaibigan, Ilocos Norte Governor and soon-to-be Vice Governor, Honorable Matthew Marcos Manotoc. Maraming salamat at sa pagkakataong ito, atin na pong mapapakinggan ang mga programa at mga planong inihanda ng ating mga kandidato para sa ating lahat. One more time, Ilocos Norte! Sa Ilocos Norte ang kasama natin dahil pagpapakita na rin ito ng solidong puwersa ng Norte para sa ating mga kandidato dahil kasama din po natin ang mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas from Benguet and Ifugao led by Vice Governor Erickson Taguel Felipe. Palakpakan naman po natin sila. Maraming salamat po. Welcome to Ilocos Norte. At eto na, mga kababayan, atin pong salubungin ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas! Kahit masikat noon ang mga katabing syudad na Mandaluyong, kumilos kami para maakit ang malalaking negosyo. Kilos bilis naming binago ang direksyon, dumami ang trabaho, tinanghal kaming Economic Tiger City. Malupit ang COVID, kahit inako, binawian ang buhay. Kumilos tayo ng walang takot. Kilos puwersa naming inulunsad ang WeVaxas One. Maraming buhay ang aming nasagip. Akala ng mga sex trafficker, forever sila. Kilos tapang nating tinugi sa mga bandido. Kahit nasa Dubai ang mastermind, huli pa rin sila. Samahan niyo kami. Basta kilos dapat. Tama at dapat ang pagkilos. Kailangan may gamot, may ospital, at mayroong doktor. Kung pwede mong pahabain yung buhay, bakit hindi? Kaya dapat sa buong Pilipinas, hindi lang only dialysis. Dapat patikin mo, libre na. Dapat libreng gamot para sa lahat. Yun ang kailangan natin para sa buong Pilipinas. We deserve better healthcare. Number 9 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Kapatang si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Pia, Pia, Pia Cayetano. 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 Sinong walang bayad ng korupsyon? Alay disipeng. Sinong mayakda ng anti-money laundering, anti-red tape, Free Irrigation Act at higit 70 batas? Disiping. Sinong lumalaban sa katiwalian, nagsusulong ng good governance at kaunlaran ng bawat Pilipino? OMSIM, CP. Sinong nakasagip ng 300 billion pesos mula sa maling paggamit ng pondo para idagdag sa free college tuition at mga makabuluhang proyekto para sa kaunlaran? Si Papa Ping yan. Kaya sinong iboboto natin sa Senado? Si Ping! Lacson for Senator, number 33 sa balota. Pagkaupo ko ng gobernador, pumunta kagad ako sa provincial jail. Tapos may dala akong 2 abogado. Pero hindi pa convicted dito. Tawo ka na nakakulong, 5 po. Anong kasalanan? Anong matupo ako ng ilaw sa kanto? Ba't nandito ka? Wala po pambayad ng abogado. Attorney, sikasuhin mo ito. Palabasin na ito para makasama yung mga pamilya. Kasi pag naunahan mo ako sa PAW, ako pambabayad ko. Itong lapid law ngayon ang nalaban sa iyo. Iba yung dumaan sa hirap, iba yung naka-experience sa hirap dahil ang puso nun, hindi mawawala yung pagiging mahirap.
anumang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, hindi niya kayang talikuran ang mga mahirap na tao. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang inyong lingkod, kahit ilang milyon na ang nahawakan kong pera, kahit nakatalikod ako, may narinig ako na mahirap, sir, tulong naman. Tinutusok ang puso ko dahil doon ako galing. Sa pagpili ko ng iboboto, ang pipiliin ko yung ginagawa ang trabaho. Maraming nagawang batas. Always present, never late. Seryoso. Ganyan ang totoong leader. Soto, check. Ti pamilya ti Pilipino, napateg ti papel ti maysa nga utol. Nitol ti pamataudan ti namnama. Kentol ti panagayat awan patinggana, panagtulong na parabor ti Senado, at danitol nga matarayan ti balakad, timon ti batas nga mangtulong nga umaon ti pamilya tayo. Awan bannog, awan patingga, bigay todo. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Si Camille, eto na, kahit bata pa, maraming nagawa. Ang pagtulong sa mahirap, nilalang niya. Si Camille, eto na, maraming natulungan, matanda't kabataan. Siya ang pagbabago na papanahon. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakaisa ng damdamit hangarin, alyansang pinatibay ng pangarap at adhikain. Sinumukunin na natiling tutok hanggang sa tuktok. Alyansang tutulong, tutugon sa hamon ng panahon. Di susuko, titiklop, laban natin to. Mamamaya pinabuklod, bayang itataguyod, bayang isisigaw. Sabay ako sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa
Ilocos Norte, atin pong salubungin ang alyansa na nagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Una sa balota, number 1, Senator Ben-Hur Abalos. Number 9 sa balota, Senator Abby Binay. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Number 11, Senator Bong Revilla. Alyansa ng pagkakaisa, para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Number 18, Senator Pia Cayetano. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, Pilipinas. Number 33, Senator Ping Lacson. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Number 35, Senator Lito Lapid. Pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Number 39, Senator Amy Marcos. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Number 50, Senator Manny Pacquiao. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Number 59, Senator Tito Soto. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Number 61, Senator Francis Tol Tolentino. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Number 63, Senator Erwin Tulfo. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. At number 66, Senator Camille Villar. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Muli, Ilocos Norte, ating palakpakan ang mga senador. Ang alyansang magsusulong ng mas magandang bagong Pilipinas. At ngayon, atin na pong mapapakinggan ang kanilang mga mensahe.
Una na po dito ang dating DILG Secretary, MMDA Chairman at Congressman, multi-awarded Mayor ng Mandaluyong at taong unahin ka, #1 sa balota, Kilos Abalos, Attorney Ben-Hur Abalos. Ben-Hur Abalos, isunagkayam tayo. Ben-Hur Abalos, at damay sa prinsipyo na. Ben-Hur Abalos, arami pa kakita. Kay Ben-Hur Abalos, magandang hapon, Ilocos! Mabuhay ang alyansa! Ako po si Ben-Hur Abalos, isang abogado. Dati po akong mayor ng Mandaluyong. Ang aming pong lugar ay napakaliit. Sa amin po yung mental hospital. Kaya ang tanong sa amin, tigaloob ka ba o tigalabas? Pero, pinalago namin ito. Hanggang sa naging economic tiger city kami ng buong Metro Manila. Binigay po ito ng Malacanang. At pagkatapos, isa lang hiningi ko sa mga negosyante, isa lang. Trabaho para sa tao. At pagkatapos noon, tinarget namin ang pabahay sa rilis ng tren, magmula San Juan River hanggang Pasig River. 2,000 tao. Hindi na ho informal settler. Lahat may titulo na. At tuloy-tuloy ang pabahay namin. Sunod-sunod ang mga programa. #1 sa nutrisyon, child-friendly, United Nations awardee, lahat na po. At lahat po yan, iaambag ko dito po kung manalo tayo sa Senado. At pagkatapos, naging senador tayo. Pagkatapos ito'y naging DILG secretary tayo. Eto na, ang assignment ko, hulihin at tugisin, isa-isa. #1, si Congressman Arnie Teves na kanyang pumatay si Governor Digamo. Sumunod si Alice Goo. At ang pinakahuli, si Pastor Apollo Kibuloy. Mga kasama, hindi lamang galing at husay ang kailangan. Kung kailangan tumayo mag-isa, tumayo ka. At kailangan mong tapang na gumawa ng desisyon. At higit sa lahat, ang pusong magmahal sa kapwa-tao. Yan po ang ating iambag sa inyong lahat. At bago ko matapos, isuti nati aking ama, si Ben Abalos po, 90 years old. Siya po, ang kanyang lolo ay tiga San Vicente, Ilocos. At nagpunta po sa Pangasinan. Ang buong pamilya ko nandun. At isa dito, ang isunati, aking anak si Charlene. Charlene, tumayo ka. Ikakasal na po siya. At ang mapapangasawa niya, tiga dito sa Vigan, sila George Fillard po. No? So, may dugo kaming Ilocano, mag-aasawa na Ilocano. Sana po mahalin niyo rin ako bilang Ilocano. At higit sa lahat, ang mga Ilocano ay masipag. Pinapangalan ng edukasyon at hindi lamang yun, very clannish pamilya. Sana po, kaya kami nandito ngayon dahil ito baluarte ng ating Pangulo. Nagsisimbolo ng pagkakaisa. Sana Ilocos, ampunin nyo ang buong pamilya ng alyansa. Iboto natin silang lahat. Mabuhay kayo! Mabuhay ang alyansa! Maraming salamat po, Senator Ben-Hur Abalos, #1 sa balota. Isunod naman po natin ang senador na para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abby better. Mga kababayan, Abby Binay. Ang maganda, pagandahin pa. Ang mabuti ay galingan pa. Ang kulang punuan, dapat better. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Abby Binay, anak ng dating Vice President. Kita ko na may mga Albano dito sa Ilocos at may mga puruganan na alam kong kamag-anak ng aking tatay. Kaya siguro kuripot yung tatay ko. Mahigpit ang hawak sa pera dahil may dugong Ilocano ang aking ama.
9 years po akong nasa Kongreso. Katabi ko po seatmate, si Presidente BBM on my first term. 9 years din po akong naging mayor ng isa sa mga slight lang naman na mayaman na syudad sa Pilipinas, ang Makati. At ngayon po'y sumasabak na maging parte ng Senado dahil sa tingin ko po, deserve po natin ng better healthcare services. Sa lahat po ng senior citizen, kailangan po nila ng maintenance medicine. Umiinom ng atorvastatin, umiinom ng metformin, ang tataas ng kolesterol, ang tataas ng sugar. Sila po yung kailangan ng libreng access sa gamot. Pangalawa po, better education. Kailangan po nating tutukan ang early childhood development. Daycare pa lang, tutukan na natin yung mga anak natin na pagdating ng grade 3, grade 4, magaling nang magbasa, marunong nang magbilang. At pangatlo po, ang importante ay better take home para sa ating mga manggagawa. Mas mainam na po ata na wala na pong tax sa ating overtime pay at ang ating 13th, lahat po ng bonus natin, dapat wala na hong tax yan. Dahil pinaghirapan po natin yung mga bonus at overtime pay. Kaya po sana, sama-sama po tayo sa isang bago at better na Pilipinas. Abby B9 sa inyong balota. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Abby B9, number 9 sa balota. Ang susunod naman na senador ay mapagmahal, subok na lingkod bayan, ang ating agimat, aksyon sa tunay na buhay. Ibalik sa Senado, number 11, Senador Bong Revilla. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla, siya si Bong Revilla. Bong Revilla, siya si Bong Revilla. Bong Revilla, siya si Bong Revilla. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang Ilocos Norte! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas! Mga kababayan, ako po'y natutuwa at nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin dito sa Ilocos at kasama natin mga leaders from Ilocos Region. Sa inyo pong lahat, mga kababayan, palakpakan din po natin ang aking mga kasamang senador na narito ngayon. Tulfo, Soto, Marcos, Lacson, Abalos, Binay, Cayetano, Lapid, Pacquiao, Tolentino, and Villar. Palakpakan po natin. Mga kababayan, this year is my 30 years in public service. 30 years. Ako po ay nagsimula bilang vice-gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging BRB chairman, naging senador. Unang takbo ko, you made me number 2 senator. Pangalawang takbo ko noong 2010, you made me number 1 senator. Dahil sa ginawa nyo kong number 1, nagkalintik-lintik ako noon. Pero ganun pa man, ang inyong lingkod ay bumangon. Grabing pagigiba, pero kahit na paano pang giba ang gawin nila, hindi tayo sumuko sa laban. Dahil ang aking paninindigan ay para sa bayan. At si Bong Revilla po ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong lumalaban. Habang natutuguan, lalong tumatapang. At habang ako'y sinusugatan nila, ako po'y lalong popogi niyan. Kaya sa inyo pong lahat, yung pong mga batas na nailathala na, yung pong lifetime validity of birth certificate,
yung pong para sa ating mga lola at lolo na yung expanded centenarian law na sinulong namin ni Manang Aimee, yung mga batas pa na nagawa ko, yun po ay alay namin para sa inyo mga kababayan. Tingnan nyo na lamang po, simula po na ako'y naluklok, nakapaghain ng 2,000 panukalang batas at nakapagpasa ng mahigit 300 na batas na ngayon na napapakinabangan nating lahat mga kababayan. Kaya sa inyo pong lahat, pasatandaan nyo, si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Maraming salamat po, Bong Revilla, number 11 sa balota. Maraming salamat po, Senator Bong Revilla. Isunod naman natin ang senadora na puso ng ina, talino ng isang abogado at lakas ng atleta. Our Pinoy in action, Senator Pia Cayetano. Magandang araw po sa inyong lahat, mga taga Ilocos Norte. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap nyo na pinangungunahan ng inyong Gobernador Matthew Marcos. Thank you so much. Musta na kayong lahat? Matagal na ba kayong nakaupo dyan? Sige. Kasi babaguhin ko na lang yung speech ko kasi ayokong antukin kayo eh. Ang gagaling kasi ng mga kasama kong magkwento, may marunong sumayaw, hindi ako marunong sumayaw. Pero yung kwento ko sa inyo, tungkol sa trabaho ko. Pero bago yon, kailangan ko munang kilalanin kung sino mga nandito. Meron ba dito mga SK, mga kabataan? Present o nasa labas? Ready na ba kayo sa palarong pambansa? Governor, is your team ready? Ready. Ako po ay naging isang palarong pambansa athlete circa 1980s, national team ng volleyball. I will be happy to cheer for your team, Governor. Kaya lang baka magtampo sa akin si Governor Albano. Pero mas seryoso yata si Governor Marcos sa sports. Anyway, sige, binati ko yung mga bata. How about mga seniors? Nasaan na kayo? Mga seniors, lolo't lola. Grabe, mga lolo't lola ba kayo? Parang hindi naman. Alam nyo, mahigit isang dekada, pinasa natin ang cheaper medicine law. Pinababaan natin ang presyo ng gamot, siguro mga 50% din yon. Pero inaantay natin na ang PhilHealth, ilabas nila yung bagong programa na konsulta. Kasi under konsulta, doon sa lugar nyo, barangay nyo, munisipyo nyo, ang budget doon dapat kasama na ang maintenance. So may budget sila, inaantay lang natin na ma-implement yan. Ngayon, doon naman sa larangan ng... Saan ba ako next pupunta? Alam ko na. Sa mga nanay at tatay. Lahat ng nanay, taas ang kamay. Lahat ng tatay, taas ang kamay. Pare-pareho tayong mga magulang nangangarap lang na magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Nung una akong tumakbo, 2004, ang liit pa ng mga anak ko. Titingnan ko si Lani kasi magkaedad yung mga anak natin, di ba? 9 years old and 5 years old ang anak ko nung first time kong tumakbo. Ngayon, graduate na, may trabaho na. Okay na ako, di ba? Bilang isang ina, okay ka na. Pero yung pangatlo kong anak, hindi yun ang kanyang kapalaran. Pinanganak siya na maraming kapansanan. Meron siyang butas sa kanyang puso, bulag siya, bingi siya, at hindi na ho siya nakapaglakad. Maaga po siyang namatay. So para sa isang ina, napakasakit po nun. Magkasunod po silang namatay ng aking ama, ang dating Senator Rene Cayetano. So, naging inspirasyon ko yon, katulad din ng mga nakilala ko na pagbutihin ang kalusugan sa ating bansa. Pero alam niyo, mabait ang Diyos. Kasi, 10 years later, nagkaanak ako ulit. Wala akong asawa, hiwalay ho ako. Hindi naman ako si Virgin Mary. Mahal ko, nakakalimutan ko siya na hindi ko siya kadugo. Kaya, naging inspirasyon ko yon, gumawa din ako ng batas para padaliin ang pag-aampon. Yan ho, kasi nakita ko sa mga Pilipino, ang daming ampon. Diba? Ang hilig natin mag-ampon. So, gawin yung legal na ampon nyo yan. Anyway, bago maubos ang oras ko,
The last 6 years, ang trabaho ko sa budget. Budget ng health, budget ng education. So nagpapatayo tayo, ang dami na nating ospital, pero kulang ang doktor. Aahin natin ang ospital, walang doktor, walang nurse, walang mga professional. So pinasa natin ang doktor para sa bayan, kasama ang dating Senate President Tito Soto. And from 8 state universities na may medical school, now meron tayong 25 state medical schools. At ang Mariano Marcos State University may medical school. You have 198 students na magiging doktor. Hindi ba okay yun? Sinatsaga natin ang budget nila taon-taon, hindi lang scholarship, pati lamesa, pati microscope, sinisigurado natin may budget yan. So, bago tayo magwakas, tayo kayong lahat kasi sabi ko, meron akong surprise sa inyo. Huwag nyo naman pahirapan ang mga doktor. Kahit anong punta niya sa doktor, kung hindi nyo alagaan ang kalusugan nyo, hindi rin kaya ng doktor. Ang suggestion ko, 10 ganito bawat araw. Kaya mo yan, Rod. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ito daw ang bagong gamot. 10 ganito lang. 10 times a day. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Bababa daw ang sugar at blood pressure nyo. Yun lang, tandaan nyo. Take care of your own health. Be healthy. God bless you all. Maraming salamat po, Senator Pia Cayetano. Isunod naman natin ang senador na ang tunay na lumalaban sa katiwalian. Naninindiga tama ang ipaglaban at ang mali labanan. Numero 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Naimbag nga aldaw, kadak tayo, amin. Apo! Bago ang lahat ay nais ko munang bigyang galang at pasalamatan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mainit na pagtanggap ng kanyang kalalawigan dito sa Ilocos Norte. Palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo. Tuwing madadalaw ako dito sa Ilocos Norte o saan mang bahagi ng Ilocos Region, 3 natatanging katangian ng Ilocano ang agad sumasagi sa aking isipan. Masinop, masipag, matapat. Ang Ilocano ay likas na masinop para masigurado ang kinabukasan ng kanyang mga anak at mga apo. Ang Ilocano ay masipag upang matiyak na may tataguyod ng matiwasay ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, ang Ilocano ay matapat. Halos 40 taon na ang lumilipas simula noong EDSA Revolution, yung 1986. Subalit, ang Ilocos Norte ay nananatiling matapat na tinataguyod at tumatangkilik sa pamilya Marcos. Ako man po ay may personal na karanasan sa aking pakasalamuha sa isang Ilocano. Ang amin pong unit sa dating Philippine Constabulary Metropolitan Command o PC Metrocom, ang aking pong commander noon ay si Colonel Rolando Abadilla na tubong Bana, Ilocos Norte. Noong nagsimulang mag-defect o lumipat sa mga rebelde ang ilang members ng Armed Forces of the Philippines, kami ng mga opisyal ay pinulong niya sa aming opisina. At ang sinabi niya, tayo ay sumumpa sa ating tungkulin. Na mananatili tayong tapat sa ating konstitusyon, mananatili tayong tapat sa ating Commander-in-Chief na sinoon ay si Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos. Fast forward, nung napanood namin sa telebisyon na umaalis na ang pamilya Marcos papuntang Hawaii, noong ko lang po nakita si Colonel Abadilla sa kauna-unang pagkataon
ay humagulgol na parang bata. At ang sinabi niya sa amin, umalis na ang ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, tayo ay maghihiwa-hiwalay na. Hindi ko kayo pipigilan kung saang unit kayo ma-assign, subalit ako mananatili na hindi ako tatanggap ng maski anong assignment sa Armed Forces. Ganon niya ang kanyang ginawa hanggang sa lumipas sa mga 10 taon, siya po ay na-ambush at napatay. Siguro na mga nakalaban na rin namin noong panahon na kami nanunungkulan sa PC Metrocom. Ako man po, pagkatapos ng 6 na buwan, nalagay sa floating status. Kami po yung nataguriang mga Marcos loyalist. At pagkatapos ng 6 na buwan, ako po ay pinatawag ni PC Chief Renato de Villa. At ako binigyan ng assignment, and then hanggang sa uminog ng aking karir, hanggang sa naging Chief PNP po ako. Sa Malacanang po may 3 prominenteng Ilocano na kumakatawan sa 3 eme. Juan Ponce Enrile, Presidential Legal Counsel, Masinop. Sa Manila Hotel, nagkwentuhan ng mga waiter. Minsan daw kumain, nagbigay ng tip si Senator Enrile, mga 10 taon na po ito. Nagbigay ng tip 100. Ang sabi po ng waiter, Senador, yung anak po ninyo si Jackie, kung mag-tip dito, 1,000. Ang sabi ni Senator Enrile, si Jackie, anak mayaman. Si Juan Ponce Enrile, anak mahirap. Ang masipag, Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi ako nagtataka dahil matagal ko na siyang kakilala mula pa ng Quezon City RTC Judge. Hindi ako nagtataka na naging Chief Justice siya at ngayon Executive Secretary, nakatulong ni Presidente Marcos sa kanyang tungkulin sa Malacanang. At ang pangatlo at pinaka-prominenteng Ilocano sa Malacanang, ang matapat. Matapat sa tungkulin, matapat sa bayan, matapat sa bansang Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ako po, kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, ay tutulong, magiging tuwang ng Pangulong Marcos sa pagtataguyod upang maging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at kinabukasan ng susunod na lahi ng Pilipino. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Muli mga kababayan, number 33, Senator Ping Lacson. Kasunod naman ang senador na may matibay ang kalooban, walang inaatrasan at handa kayong ipaglaban, ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Lito Lapid. Ang Supremo ng Senado na walang inatrasan, sadyang matibay ang kalooban, ika'y nakahandang ipaglaban. Lito Lapid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Nanonood ba kayo ng Batang Quiapo? Wala na. Nagpaalam na si Supremo sa Batang Quiapo. Maraming pang umiyak sa inyo? Wow. Pero hindi nagpapaalam sa inyo. Nandito po si Supremo sa harap nyo ngayon para magserbisyo. Nais ko lang po malaman nyo kung anong naging experience ko sa politika. Ako po ay naging Vice Governor ng 3 taon sa Pampanga at 3 termino na bilang Gobernador ng lalawigang Kapampangan. At naging 3 termino rin po ako bilang Senador. Kaya ang sinasabi po ng iba, anong ginawa ni Senador Lito Lapid sa Senado? Kaya nandito po ako sa inyo ngayon sa harap nyo na para ipaalam kung ano ang nagawa ko sa Senado. Ako po ay nakapag-sumite ng batas na mahigit na 900 at mahigit na 100 ang naging batas na po dito. Ang unang-una po, ang napaka-importante, ang naipasa kong batas, ang Pre-Legal Assistance. Republic Act 9999 na tinatawag nilang Lapid Law na makakatulong sa ating mga kababayan na hindi kaya at agrabyado pagdating sa ating batas. Kaya po, ako naman ay nandito ngayon sa harap nyo bilang chairman ng Committee ng Tourism. Palalawigin po natin
ang turismo sa buong Pilipinas na kasama ang ating Pangulong ating Bongbong Marcos para mapalawig ang turismo dito sa Pilipinas. Unang-una po, ang turismo, medical tourism, ecotourism, at ang pinakamalaga, ang agrotourism. Mapapakinabangan po ng ating mga magsasaka. Yan po ay one town, one product. Kaya po, nandito po tayo, lalong-lalo na po ang ating sa edukasyon, ang ating mga estudyante nangangarap na matapos. Dahil ako po hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya po, pag nakapagtapos po sila, ay unang-una makakatulong sa kanilang magulang at sa kanilang pamilya. Kaya po nandito po ako bilang Lito Lapid. Sana matulungan niyo uli na babalik sa Senado. At ang atgitkain ko, natulungan ang ating mamamayan Pilipino. Ako po si Lito Lapid ng Senado ng Supremo number 35 sa Balota. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid. At ngayon, mga kababayan, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba sa mga pananaw, tradisyon at pinagmulan, tayo'y nananatiling nagkakaisa bilang isang bansa, bilang isang Pilipinas. Ang bawat tinig na inyong maririnig ay paalala na sa ating pagkakaiba-iba, naroon ang ating lakas. Mula sa Tacloban City, Leyte at Tagum City, Davao del Norte, mga kababayan, ang I Love Tacloban Band at Davnor Trio Dancers. Sa tatlong dako, binubuo ng mahigit 7,000 pulo. Yan ang bayan ko. Lumang ang kulay namin, likas na masayahin at saan man makarating. Kapansin-pansin ang galing, ngunit kahit may samot-saring sari-sari, pinaniniwanan. Ngunit kahit may samot-saring lingwahe, hindi ko na naiintindihan. Tayo ay isa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pinino man, binabagyo man lahi, pagsisimulang muli. Kay sayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samot-sari ay mananatili. Isa. Ang pusong Pinoy ay matibay, walang ibang nais kundi ay ang matagumpay sa patintero ng buhay. Ngunit kahit may samot-saring sari-sari, pinaniniwalaan. Ngunit kahit may samot-saring nauusong ating kinahihiligan, tayo ay isa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pinino man, binabagyo man lahi, magsisimulang muli. Kay sayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samot-sari
samot sari-sari-sariling pinaniniwalaan. Ngunit kahit may samot sari, hidwa ang kailan ba kaya matutuldukan. Tayo ay isa sa puso't diwa, hindi maghihiba. Taas mo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pinirungan. Binabagyo man lahi, magsisimulang muli. Kay sayang isipin na matungo tayo sa kaunlaran. Kahit sa musari ay mananatili. Isa, isa, isa. Maraming salamat po, ILT Band at Davnor Trio Dancers. Sa lahat ng problema, siya ay may solusyon. Pagkain, hanap buhay, sweldong pantay-pantay, tulong sa barangay. Ang super ate ng Pilipinas, Senador Amy Marcos. Miss na miss ko na kayo! Welcome sa ating mga senatorial balls. Adlaak dito'y itanga aldaw, tapno dumawat manen titulong yo. Kasla kini lolo ko, Diputado Mariano, ni tatang ko, ni Apolacay, ti orig nga Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., kenda kami ni ading ko, Presidente Bongbong Marcos Jr., ni Gobernador Matt, ni Cecil, ken ni Congressman Sandro, pagbalina ako manen, nga agserbi kada tayo, yay Senado manen. Gagangay laing tigura ken apa, iti pamilya, partido, politika, pati karuba. No daduma ibaga paik. Hello. Pwede pa? To the rescue, palakpakan, the champ. No daduma ibaga nga apaik kano ni ading ko ti Presidente tayo Apo Bongbong. Siguro maulaw kayo manen. Sipod met, saan kami nga agap-apa kini ading ko. Nasakit no ibagbagada nga apapek isuna. Palpalagipak lang isuna tamagik kayat nga mairurumen ni ading ko. Marcos Marcos, ti Presidente tayo. Tisuro ni tatang ko, isang bansa, isang diwa. Ipaigid tayo pa'y lang amin, di pa nagkikinaawatan, tapno mangeg tayo, dagiti mabisbisin, akakailyan tayo. Nga ikanrik tayo, ken rumbeng, nga ikan tayo, ay may solusyon. Dagiti ang kakanina amagatang, kinaawan trabaho, agrigrig at amanalon, ken mangalap, PWD, solo parent, ken dagiti seniors tayo. Adon dagiti naubraan tayo, ti panawen ni Apple Lakay, ni tatang ko, tay Manila North Road, tay Patapat Viaduct, Hospital, ken ti SUC, kasla MMSU. Kayat ko,
buuen dagiti arapaap ni tatang ko para ti amin nga Ilocano, para ti amin ditoy amyanan. Narugyanan tayon dagiti tulong para ti nagbasa. Uray man pa'y kumarkaro dagiti bagyo ken ginggined nakapagturpos latta ikadadwan. Ti panagtalon na ikaten dagiti utang dagiti mannalon tayo. Gapo iti Agrarian Reform Act ken adakadakwadan dagiti titulo kalpasan iti 5 a dekada. Adupay ikan tayo ti umno a suporta dagiti tatang tayo a mannalon. Irigasyon, abono, krudo nga awan buwis, binulan a sweldo a makatulong kakadwa. Maisilpo pa yan ti Ilocano Highway, agapo apayaw, Cagayan, Ilocos Norte, Abra, Banbantay ti Ilocos Sur, Cervantes, Alilem, Sugpon, La Union, Benguet, Agengana, Pangasinan. The solid north is real, Apo. Sementado. Datayo nga Ilocano, ti kaadiguan, kano ti biyag, ang haba-haba ng buhay. Gapo kadayta, siguradwen tayo dagiti lulong, ken dagiti apo tayo, ket napigsa. Pagbalinan tayo a zero balance, dagiti hospital tayo. Ket maadaan tayo ti specialist hospitals, kaslajay inubra, dinanang ko ni First Lady Imelda, Philippine Heart Center para sa Ilocandia, Kidney Center, Lung Center, Children's Hospital, ikantay pa'y dagiti BHW, daycare worker, iti umno asweldo, ken tulong, kadagiti PWD, ken solo parents tayo. Kang runaan iti amin, palangtuen tayo pa'y iti ekonomiya tapno umaddo, ti pagsapulan para kadagti nasirib, ken nagaget, nga agtutubo tayo. Pagbalinan, nga agpapada ti minimum wage, iti Manila, ken Ilocos, nangingina pa'y ti gasolina ditoy, ngemjay syudaden, ay apo. Ngarod, agyamanak iti awan sarday, ken napalaos sa suportayo, iti pamilyak. Marcos idi, Marcos ita, Marcos lata. Ket, gaputa, may saklaeng a kandidato nga Ilocano. Agtitinulong tayo kumamanen, Apo, numero 30 ket siyam kadagiti ballo tayo, ay mi idi, ay mi ita, ay mi lata. Diyos unay, tiagnina, Apo. Maraming salamat po. Number 39, Senator Amy Marcos. Isunod naman natin ang kampyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. Naimbag na aldaw yu, amin na po. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Pilipinas kung mahal. Ang tanong ko po, Pilipinas kung mahal, nasaan ka na ngayon? Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda.
doon sa Bagong Pilipinas po, kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. Wala. Alam niyo po, bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas nakilala hindi lamang dito sa buong Asia kundi sa buong mundo. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa dami ng problema ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho, maraming nagugutom. Ako man po nakaranas ng paggutom. Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya, natutulog po ako sa kalye. Ayan, marami pa ako mga kasama dyan na buhay pa. Saksi sila na ako natutulog sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Naranasan ko po yun. Kaya ganun na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naghihirap. Naranasan po namin na hindi makakain ng pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive. At yung moment na yan, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing may nakikita akong mahirap. May isang pagkakataon po kasi nangyari sa buhay namin. 1:30 ng hapon, ang kapatid ko, ngayon gobernador na po siya, sa awa ng Panginoon. Gobernador po siya ng Sarangani. 5 years old pa lang po yon. At umiiyak na 1:30 ng hapon. Walang almusal, walang pananghalian. Humihingi ng pagkain, Mama, pagkain, gutom ako. Kami, gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama namin, ni Mami D, mga anak, ano magagawa ko? Wala akong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Baka mamayang gabi makahanap din ng pagkain. Yang moment na yan, na hindi ko makalimutan, habang ako'y nabubuhay at tuwing may nakikita akong mahirap dito sa ating bansa, tinutusok yung puso ko. Gusto ko silang tulungan. Gusto kong paunlarin ang bansa natin. At ayaw na ayaw ko yung... ayaw ko na maiiwanan sila. Kasi at the end of the day, mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karami, kayaman mo dito sa lupain, sa lupain, sa atong mundo. Pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari niyan. Yan po ang reality. Yan po ang reality. Na pag tayo'y nawala na, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari na hindi na tayo nagmamay-ari niyan. But as much as possible, makaiwan tayo ng legacy. Legasyan na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong sa mga henerasyon pang darating. Yun po ang panawagan ko sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang adhikain na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Katulad ng mga karatig bansa natin na dati sa atin nagtatrabaho. Dumadayo tayo tinitingala. Ngayon, tayo ang pumupunta at nagtatrabaho sa kanila. Bayan, gumising tayo. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating emotion. Kailangan isipin natin yung kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ang importante sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Yun ang maalala mo. Yun ang maalala ng taong bayan ng mga susunod pang henerasyon pag ikaw ay may legacy na iiwanan sa ating bayan. At yan ay sisiguraduhin ko yung mga mahirap na tao at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, number 50, Senator Manny Pacquiao. Ang susunod naman ay ang senador na never late, never absent. Ang senador ng pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto.
Maraming salamat po. Magandang hapon, mga dabarkad sa Ilocos Norte. Noong unang panahon, once upon a time, sabi nga, ako po'y naging vice mayor ng Quezon City. Nakita ko noon, ang daming kulang sa local governments. Hindi po nila magamit ang calamity fund nila kung hindi magdideklara presidente. Walang family courts sa Pilipinas. Ang shabu, regulated drug. Tumuntong po ako sa Senado noong 1992. Kinreate ko yung Philippine Drug Enforcement Agency. Yung calamity fund, binago ko po yung local government code, inilagay ko sa local government na pwede na sila ang magdeklara. Pati po yung mga family courts sa buong Pilipinas. Ngayon po yung mga city, marami pong municipality na ginawa nating lungsod. 67, nung tumuntong akong senador. Paglipat ko, 100 plus na at ginawa ko po yung 33. Ngayon, tuloy mo. Nabitin eh. Ngayon, pagbalik ko po ng 2010, nakita ko, wala pong mental health law. Maraming kakulangan ng mga doktor sa Pilipinas. Ginawa ko po yung mental health law. Ginawa ko rin pong libre ang pagiging doktor ng isang Pilipino. Free medical scholarship sa buong Pilipinas. Libre tuition fee, libre libro, libre ang lodging, may allowance pa. Kailangan dumami ang doktor sa Pilipinas sapagkat pinagdaanan natin. Ginawa ko rin yung Bayanihan 1, Bayanihan 2. Marami pong kailangan na doktor, bagamat nabigyan natin ng kayuda at kahit papano ang mga nawala ng trabaho. Ngayon naman, kailangan po ng tulong ni President Bongbong Marcos. Kaya po kami naririto upang sumuporta sa kanya. Kaya yung aming buong grupo ay umaasa na tutulungan nyo kami magtagumpay. Sapagkat kapag kami ang nagtagumpay, magtatagumpay si President Marcos. At pag nagtagumpay si President Marcos, magtatagumpay ang buong Pilipinas. Mabuhay ang Ilocos Norte! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po, number 59, Senator Tito Soto. Ang susunod namang senador ay abogado, General Lingkod Bayan at ang Senate Majority Leader. Utol natin sa Senado at ang tol ng bawat Pilipino. Mga kababayan, Senador Francis Tol Tolentino. Tol, tol, tol. Tol, tol, tol. Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Naimbaga malim. Kadakayo amen. Alam ko pong maraming Tolentino rito sa Ilocos Norte. Marami rin pong Tolentino sa Ilocos Sur, sa Magsingal. Ako po ay sinilang sa Region 5. Subalit ako ay lumaki sa Region 4A at unang nahalal sa lalawigan ng Cavite at naglingkod sa Metro Manila bilang MMDA chairman. Iisa lang po ang mensahe ng alyansa. Iisa lang po. Ang mensahe po ng alyansa ay dapat po tayong magtrabaho, dapat po tayong magkaisa, dapat pong tingnan natin ang kinabukasan. At ang sabi nga nila, dito sa inyong rehiyon, agkay-kaysa tayo, ket agtrabaho. Iti amen para may maysa maka sa bayan. Naintindihan niyo po yun? That is unity. Subalit, ako po ay nagpapasalamat dito sa Ilocos Norte. Lagi niyo pong tinutulungan si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. At sa pagkakataong pong ito, binigyan po ako ng pagkakataong magsama ng 3 o 8 para dito sa rallying ito. Meron po akong mga bagong kaibigan na gusto kong ipakilala. Si Reggie Maldeso,
isang motorcycle rider. Nasaan ka, Reggie? Tumayo ka. Siya po ay tiga Barangay 3, Lawag City. Nasaan siya? Pwede ba nating spotlight? Tumayo ka, sir. Tumayo ka. Alam niyo po, si Reggie sa likod. Si Reggie po ay nagbaboundary lamang 200 pesos a day. Lagi po siyang hinuhuli ng LTO nung wala pa siyang sidecar. Naayos na po natin yan. Hindi ka nahuhuluhin sa paggamit ng temporary plate. Isa lamang po ang sinabi ko nung nag-meeting kami. Ang sabi ko sa kanila, salitang Ilocano, ukinam. Hindi ka nahuhulihin. At pagkatapos po nun, gumawa tayo ng bagong batas, hinihintay na lang pirmahan ni Presidente BBM, aalisin na yung doble plaka law. Isa na lang yung plaka sa likuran. Kaya Reggie Maldeso, makakapagtrabaho ka ng mabuti. Gusto ko rin pakilala sa inyo ang isang kaibigan, si John Rayber Grande. Nasaan ka, John Rayber? Tumayo ka. Bigyan natin ng ilaw. Siya po ay isang estudyante ng Ilocos Norte National High School. Nasaan ka, John Rayber? Siya po ay grade 12, Arts and Design. Ang nagagastos niya araw-araw, pati ng kanyang mga magulang, 250 pesos a day sa paglo-load, sa paggamit ng internet, sa pagpasa ng assignment, sa pagre-research sa internet bilang library. Bago po kami nag-break, sa pamamagitan na rin ng aking mga kasamahan sa Senado, na-approve po namin yung Senate Bill 2699. Pag napirmahan po yan ni Apo Presidente, si John Rayner Grande at ang kanya mga magulang magkakaroon ng diskwento sa internet load. At ang pangatlo ko pong gustong ipakilala sa inyo, si Elizardo Dacuwag, 50 years old, ng Barangay 60A, Kaukuan, Lawag City. Nasaan ka? Nasaan ka? Pwede bang tumayo ka at kumaway ka? Nandito sa kabila, yun. Alam mo, ang tawag ko sa iyo, Tol, Kabsat. Alam niyo po, si Elizardo ay isang mangingisda. Naaalala ko pa, nung isang taon, may nabanggang barko ng mga mangingisda. Isang malaking barko ng China ang nakabangga. Subalit, napagtulong-tulungan na rin namin at si Senator Tolentino po ang chairman ng committee, pinasa natin yung pinakamahirap na batas, yung Philippine Maritime Zones Law. Hindi ka nababanggain, Elizardo, sa iyong pangingisda gamit ang bangka dahil meron din tayong pinasang Archipelagic Sea Lanes Law kung saan doon dadaan na lamang yung mga dambuhalang barko. Mabuhay ka, Elizardo, at ang mga mangingisda. Si Senator Tolentino po, bago kami nag-adjourn, pinaglalaban ko po at sana, kung tutulungan ninyo, ipaglalaban ko pong maalis ang value-added tax sa kuryente. Pag naalis po yan, okinam. Bababa po lahat ang presyo. Maraming salamat po sa inyo. Siyak ni Tol, agyamanak, agbiag. Maraming salamat po, Senator Francis Tolentino. Ang susunod naman, mga kababayan, ay ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado. Ang kakampi ng inaapi, Senator Erwin Tulfo. Kay Erwin Tulfo na tayo sa Senado. Kay Erwin Tulfo, number 63 po siya sa Senado. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Marami po tayong sulit na kailangan po nating harapin. Nariyan po ang laban ng mahal na bilihin. Tama po? Nariyan din po ang laban na kakulangan sa kita o sweldo dahil wala pong hanap buhay o trabaho. Tama? Nariyan din po ang laban hinggil sa hindi makabili ng gamot, maintenance o pagpapagamot. Tama? Pues, kung sangayon po kayo sa darating po na Mayo
pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na samahan ko po kayo sa laban na ito. Dahil ako po, nasubukan na siguro ninyo nung ako'y maging DSWD Secretary, tumutugon po tayo sa mga problema. Nariyan po tayo para tulungan ang mga biktima ng baha, ng bagyo, ng lindol, mga senior citizen, mga PWDs. Gagawin po natin muli yung serbisyo na yan pag dinala niyo po ako sa Senado. Dahil ako po, si Erwin Tulfo, ang kakampi ninyo sa Senado, ang kakampi po ng mga inaapi. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Erwin Tulfo. At ngayon, mga kababayan, ang inyong bagong boses, bagong bukas, Senadora Camille Villar. Si Camille Villar, eto na, kahit bata pa, maraming nagawa. Ang pagtulong sa mahirap, minana niya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, si Camille Villar, at tuwang-tuwa po ako at nagpapasalamat po ako ng lubos sa inyong mainit na pagtanggap dito po sa Ilocos Norte. Bilang isa pong ina at bilang isa pong miyembro ng millennial na henerasyon, naiisip ko po palagi, ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Iniisip ko, ano ba ang pangarap ko para sa aking mga anak? Para sa akin, ang sagot dyan, syempre, una, ay bahay at lupa, kung saan mapapalaki natin ang ating mga anak na ligtas. Susunod naman, sapat na hanap buhay, trabaho o pangkabuhayan. Pero dapat po, hindi lang po mananatiling pangarap yan. Para po sa akin, dapat po meron tayong konkretong solusyon o konkretong paraan para makamit ito. At kung ako po ay bibigyan nyo ng pagkakataon, yan po ang nais kong isulong sa Senado. Alam nyo po, itinuro po sa akin ng aking mga magulang na si Senador Manny Villar at Senador Cynthia Villar ang kahalagahan po ng pangpapahalaga ng pamilya. Ang kahalagahan po ng sipag at tiyaga upang tayo ay umasenso. Itinuro po nila sa akin na dapat magpakumbaba at tumulong sa ating kapwa. Sila po ang inspirasyon ko para magsilbi po sa bayan. At sa akin naman pong tingin, sa aking almost 20 years po na pagtatrabaho sa pribadong sektor, sa sektor ng pabahay, at ang aking dalawa namang pong termino bilang kinatawan or congresswoman ng Las Piñas ay nagbigay na po ng sapat na karanasan po para maintindihan ko o makita ko kung ano ba ang mga programa at ang mga polisiya natin na gumagana at ano ba ang dapat nating pagandahin pa. At yun po sana ang isusulong ko kung pagpapalain at kung bibigyan ng pagkakataon. Tututukan ko po at gagawa po tayo ng batas na susuporta po sa hanap buhay, sa kabuhayan, magbibigay ng trabaho at gagawing mura at accessible po ang pabahay. So sana po, marami pa po tayong pagkakataon na magsama-sama. Kailangan na po ngayon ng mga makabagong solusyon, makabagong pananaw, at higit sa lahat, makabagong aksyon para sama-sama po nating mabagayan ang nagbabagong panahon at para sama-sama po natin maianghat ang kabuhayan ng pamilyang Pilipino. Yun lamang po. Maraming salamat ulit sa inyong mainit na pagtanggap. Huwag niyo po sanang kakalimutan, Camille Villar po, number 66, Agyamanak. Maraming salamat, Senator Camille Villar.
Muli mga kababayan, atin pong palakpakan ang alyansa ng Bagong Pilipinas. Number 66, Senator Camille Villar. Number 63, Senator Erwin Tulfo. Number 61, Senator Francis Tolentino. Number 59, Senator Tito Soto. Number 50, Senator Manny Pacquiao. Number 39, Senator Amy Marcos. Number 35, Senator Lito Lapid. Number 33, Senator Ping Lacson. Number 18, Senator Pia Cayetano. Number 11, Senator Bong Revilla. Number 9, Senator Abby Binay. At number 1, Senator Ben-Hur Abalos. At ngayon, Ilocos Norte. Sino ba ang pinakamaingay? Sino ba ang pinakamaingay? Mga kababayan, salubungin natin ang Master Rapper ng Pilipinas, Andrew E! Oh, yeah. Yeah. Mic check, 1, 2. Are you guys ready for Andrew E? Wala akong marinig. Are you guys ready for Andrew E? Come on now. Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Yo, clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Say ho. Say ho. Say ho, ho. Say ho, ho. Sound good. Now, better guys, how's he dead? Tagaron sa Orange County, pero dito siya sa brand. Namit ko sa mga... Asa kaya ang ingay? Asador. Asa ang ingay? Asa ang ingay? Hibigaw! Tayo na magsayaw. Kataban ay ating igalaw. Sabay-sabay tayong mag-indakan. Alalay lang ba kami matapakan sa inyong likod na harapan? Tagiliran, ewan ko na lang kung inyong matitiis. Yung video please baka kamainis na akin o sa kasama ko. Baka yun o makakatulad ka ng mama ko. Baka yun o magalit ka sa akin. Yung video please, huwag mo na palagi tingnan mo. Sipin-sipin mo naman. Kita mo nag-enjoy ka naman, di ba? Di ba? Lawag! Everybody na! Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Kung nasaan, meron akong ibibigay. Somebody say ho! Say ho! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Say ho! Say ho! Dito na ba ibibigay? Dito na ba ibibigay? Somebody say ho! Come on! Say ho! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Ito ba ang pinakamaingay? Dito! Say ho! Say ho! Dito na ba ibibigay? Come on! Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Kung nasaan ang ingay, say what? Meron akong ibibigay. Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Break it down! Magandang gabi, Lawag! Sa lahat ng mga Ilocano nandito sa loob ng lugar na ito, sigawan tayong lahat! At sa lahat po ng mga taong maglilingkod sa atin na nasa aking likuran ngayong gabing ito, palakpakan tayong lahat, mga kaibigan. Kung nasaan
ang ingay. Meron akong ibibigay. Nandito ba ang ingay? Nandito ba ang ingay? Makinig kayong lahat. Pag sinabi kong 12, sabihin nyo alyansa. 12. 12. 12. Parang mas maingay dito ah. Ngayon, pag sinabi kong para sa, sabihin nyo kaunlaran. Para sa, para sa, para sa, para sa, parang nandito yung ingay ah. 12. 12. 12. Para sa, para sa, para sa, para sa. Let me hear you say ho, say ho. 12. 12. 12. Oh, para sa lawag. Sino ang pinakamaingay? Come on, sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Come on! Para dito ang pinakamaingay ah! Para dito ang pinakamaingay! Come on! Here we go! 12. Para sa everybody sabay-sabay. 1, 2, 3. Ako'y nasa Malate. Bumana sa akin na bil mo ko niya, bil mo ko niyon. Nagtuturo na siya, hindi ba kami on upang di mahalata. Siya ay nagbayabang, nagbemenesetwa daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na, naglalaway sa panda niya, hapit na. Nang ako'y makalinga, di ko siya matagpuan. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. Alright, let's go, baby. Oh yeah, at tinatayang hindi ko marinig o madalas lumalabas. Naku, para dito, para dito. Here we go! Sa kami Adriatico, ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya kami dalaway uminom na beer. Inagat niya ang baso, ang sabi niya sa akin, ang di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel. Kaya sabi ko na ako, i-split na ako. Pag nabuko na girlfriend ko, mahirap to. Nawala sa isip ko ang kanyang bahay. Pag kayo ang maingay, ito'y ibibigay ko dyan. Alright, let's go, baby. Oh yeah, at tinatayang hindi ko marinig. Come on! Say what? Di
ko marinig! O madalas lumalabas. Para dito na! Dito na! Kami ay nagtatawanan at nagkukwentuhan. Doon sa sopa kami ay naglalampungan. Ang ginaw para kung nasa Roppongi. Pinatay niya ang ilaw, binuksan ang BCD. Doon sa kanyang kama kami ay nahiga. Ako ay nagulat, ako ay nabigla, ako'y nagiginig, pawis na pawis, tinutok ko. At ang sabi niya sa akin, tumagilid, lumuhod, na matapos na kami, sabi niya, oh, when the night, alright, has come, baby. Oh, yeah, pinatayaki. Everybody sing! Oh, madalas, lumalabas. Now take it to the top. Oh, darling. Hindi ko marinig. Oh, madalas, lumalabas. Karat! Come on, come on! Para sa labing dalawa! Dito na ba pinakamaingay? Come on! Labing dalawa! Oh, para sa ito ba pinakamaingay? 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 Say ho! Say ho! Say hey, hey, ho! Come on! Here we go! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Oh, para sa ito ba pinakamaingay? Ito ba pinakamaingay? Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Oh, para sa parang ito pinakamaingay! Ito pinakamaingay! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Oh, para sa kayo ba ang pinakamaingay? Kayo ba ang pinakamaingay? Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Oh, para sa kayo ba ang pinakamaingay? Kayo ba ang pinakamaingay? Sabay-sabay! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Oh, para sa thank you! Maraming salamat po, Andrew E. Mga kababayan, upang ipakilala ang panauhing pandangal, amin pong iniimbitahan sa entablado, Ilocos Norte 1st District Representative, Congressman Sandro Marcos.
na imbag nga rabi tayo amin na po. Gagayem ken kakabsat, agtakder tayo para ti ay ayaten a Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pamulan, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipina. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Kailya, Ilocos, kagayem ken kakabsat na imbag nga malemyo amin. Nagtugaw kayo, Apo. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa,
ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nila hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang 3 naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto, ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin, Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynil. Pagdating sa geographical representation, 2 ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% waray.
Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Kaya, sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salam, Diyos Tek, dinakada kayo aming Alyansa ng pagkakaroon.
Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Amin pong inaayayahan ang mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga senador. Isang pinagtibay ng pangarap at adhikain. Para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, pagkakaisa ng damdamin hangarin, alyansang pinagtibay ng pangarap at adhikain, sinubok ngunit nanatiling tutok hanggang sa tuktok. Alyansang tutulong, tutugon sa hamon ng panahon. Di susuko, di titiklop, laban natin to. Come on! Mamamayang pinagbuklod, bayang itataguyod, bayang isisigaw. Sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Lawag, come on! Let's go! 1, 2! Mamamayang pinagbuklod, bayang itataguyod, bayang isisigaw. Sabay ako sa bagong Pilipinas. Come on! Ng pagkakaisa. Lawag! Mabuhay ang alyansa! Alyansa ng bagong Pilipino. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay mga kababayan namin dito sa Lawag! Yeah! Let's go! Sabay-sabay tayo! Come on! Alyansa ng bagong Pilipino. Say! Come on! Come on! Come on! Come on! Alyansa ng bagong Pilipino. Amin pong inibitahan ang lahat na manatili para po sa ating mini concert kasama ang Rocksteady! Alyansa para sa pag-unlad.